Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Guys, welcome back again to my channel. Guys, nagbabalik tayo sa Fidelity application para tayo po ay sumubok na mag-withdraw dahil ang ating mga kaibigan ay patuloy na nagte-text, nagme-message, nagtatanong kung paying daw ba itong Fidelity application. Kaya susubok tayong mag-withdraw para makita natin at magkaroon tayo ng kasagutan sa ating mga katanungan kung paying application itong Fidelity application. Pero bago tayo mag-withdraw, baka naman di ka pa kayo friends sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung meron akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig sa Fidelity at gusto ng online. At sa mga nandyan na gusto naman magsuri, pwede rin mag-register, magsuri. Maganda ngayon, marami nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet war. Again, dito commercial, hindi rin to promotion, hindi rin to advertisement para sa Fidelity app. Sadya lamang sinusuri natin ang sari-saring application na lumalabas minuminuto sa ating internet world. Kaya, let's go na! So yun guys, ito po yung ating account dito sa Fidelity. So ngayon, meron tayong 799.10 na balanse. So susubukan natin withdrawin yan. So yan, so mag-withdraw na tayo. So ang ating withdrawable ay 799.10. So ito yung kanilang rules sa pag-withdraw. Ang withdrawal time ay 10 to 6 every day. At ang single withdrawal ay dapat 150 and hanggang 50K. At may bawas na 6%. At pwede tayo mag-withdraw 1 times a day lamang po. So isang beses lang tayo pwede mag-withdraw. So kailangan buhos-buhos to pag nag-withdraw tayo. Dahil hindi tayo pwede mag-withdraw ng marami araw-araw. Kailangan isang beses lang. So mag-withdraw na tayo. So withdrawin natin tong buo, tong 799.10. Ayan, lagay natin dito, 799.10. Ayan, ilagay na natin, 799.10. Tapos maglagay tayo ng transaction password. So ito yung transaction password, iba po ito sa login password. Usually ito po ay 6 numbers lamang. Lagay ko na. Yan, ilagay ko na. So click na natin itong submit withdrawal. So ayan guys, na-withdraw na natin. Ang ating balance ngayon ay 0.00 na lang. So check natin sa ating withdrawal record kung nandoon. So ito po yung ating withdrawal record. So nag-withdraw tayo 11:57 AM ng March 14, 2024. So ayan, ito po yung ating withdrawal record. So nag-withdraw tayo, 799.10. Ang oras po ay 11:57 AM, March 14, 2024. Ang marireceive na lang natin ay 751.15 dahil meron nga pong tax na 47.95. So yung 799.10, pabawasan po ng 47.95, ang matitira po ay 751.15. So aantayin natin yan kung anong oras darating. Kung anong oras darating ay hindi natin alam, pero sana dumating agad ng maaga. So habang nag-aantay po tayo, tuturo ko sa inyo kung anong klaseng application to. Ang pasikot-sikot dito para pumasuri ni po ninyo at ma-check nyo kung anong klaseng application po ito. So, sa umpisa, kailangan po natin mag-sign up. So, simple lang mag-sign up. Lagay lang po dito ng mobile number, tapos password, tapos click lang tong send. Automatic, mapupunta na po dito yung verification code. Yan, automatic, lalabas po yung verification code. At lagi na lang pong may OTP every time na tayo po ay gagamit nitong application na to. So, click lang tong sign up now. So, after natin mag-sign up, pwede tayo mag-download ng application. So, mamaya na yan. At pwede po tayong sumali sa official group o official channel. I-follow po natin yan para sa mga update about sa application na to. X muna natin to. Yan, automatic guys, after natin mag-sign up, wala silang binibigay na libre. Ang balance po natin ay 0. So, kailangan natin ditong mag-invest. So, check natin yung mga investment dito. Merong monthly, daily, at activity. Ito po ay matatagal. Kagaya po nitong una, pag nag-invest tayo ng 310, for 35 days yan, 124 po ang daily niyan. Pag naman ang ating investment naman ay 1.3,
Ang kikitain daw natin ay 533 every day. Pag naman daw po 3,500 ang ating puhunan, 35 days din, meron daw po tayong 100 o 1,470 every day. Pag naman 5K ang ating puhunan, meron daw tayong 2,150 for 35 days. Pag naman daw po 10K ang ating puhunan, meron tayong 4,500 daily in 35 days. Ito po yung monthly. Ngayon, check natin yung daily. Natin itong daily. So, sa daily, meron dito 310. Pag daw tayo namuhunan ng 310, within 5 days, kikita daw tayo ng 750.20. So, ang daily niya ay 150.04. Pag naman daw po 1,3 ang ating puhunan, in 3 days, meron tayong 650 daily. 1,950 naman po ang kabuang kita in 3 days. Pag naman daw po 3,500, meron tayong 1,750 daily. 3 days din. Pag naman 5K, meron tayong 2,500. 3 days din po. Pag 10K, meron tayong 5K every day. So, in 3 days, meron tayong 15K. Tubo tayo ng 5K. Ngayon, check naman natin yung activity. Sa activity, wala pa po. So, minsan may sumusulpot dyan. Kailangan mabilis po tayo para mabilis tayong makagrab sa mga activity. So, para makapag-invest sa monthly or daily, kailangan po mag-recharge. Click lang itong wallet. Click lang itong deposit. Meron dito mga nakalagay na amount na para mabilis tayo. O lagay dito ng amount. Tapos, pili po tayo ng GCash or PayMaya. So, pwede tayo mag-recharge through GCash or through PayMaya. Ang minimum ay 100, ang maximum ay 100,000. Click lang po to deposit. Tapos, lagay po natin ito yung ating GCash number. Tapos, click lang po next. Tapos, scan po QR code. Pag na-scan na po, mag-transfer ng fund. Ayun, punta na sa balance natin yan. Pwede na tayo mag-invest. Sa withdrawal, bago mag-withdraw, click nyo po itong bank card. Tapos maglagay po kayo ng inyong mga GCash number or PayMaya. Para po bago tayo mag-withdraw, andun na po yung ating mga number. Ng kanina, ang minimum po dito ay 150 na pwedeng withdrawin hanggang 50K. 10 to 6 po everyday at may bawas na 6%. Ngayon, balikan natin yung account natin kung na-receive na natin yung ating withdraw. Ayan guys, dumating na yung ating withdraw dito sa Fidelity application. So, paying pala itong Fidelity application. So, papakita ko sa inyo yung aking na-receive na text at saka yung na-receive nating amount sa ating GCash. Ito po. So, ito po yung ating notification o yung message na receive natin sa inbox natin. Naka-receive tayo ng 751 today. 1:16 p.m. So, check natin sa transaction kung parehas din ang oras. Ito po yung transaction, sabi dyan. March 14, 2024. Nakareceive po tayo ng 751 sa oras na 1:16 p.m. So, 1:16 p.m. po, na-receive natin yung 751. So, check natin sa ating account sa Fidelity. So, ayan guys, ito yung ating withdrawal record. So, nag-withdraw tayo, 799.10. Ang ating marireceive dapat ay 751.15. Kaya hindi natin nabuo yung ating 799.10 dahil binawasan nila ng tax na 47.95. Kaya ang natira ay 751.15. Ang ating withdrawal time o submit time ay 11:57 a.m. ng March 14, 2024. So, dapat ang marireceive natin ay 751.15. Pero ang na-receive natin ay 751 na lang. Ngayon, kwentahin natin kung ilang oras. So, 11:57. Na-receive natin ay 1:16. Yan, lumalabas ito isang oras o 1 hour and 13 minutes bago natin na-receive yung ating withdraw. So, isang oras at 13 minuto bago natin na-receive yung ating withdraw. So, pwede na rin, no? Okay na rin. Hindi na umabot ng 24 hours. Isang oras and 13 minutes. So, lumalabas, nakakapag-withdraw pa. So, nasagot na ang ating mga katanungan. Nakakapag-withdraw pa po. Nakakapag-withdraw pa dito sa Fidelity application. So, kung meron kayong withdrawin, mag-withdraw na po kayo. Withdraw po ng withdraw. Huwag na pong patagalin. Withdraw ng withdraw. So, ayan guys, nakita natin, nakapag-withdraw tayo dito sa Fidelity application. So, paying na paying pa pala itong Fidelity application as of March 14, 2024. Pero guys, hindi porket nakapag-withdraw ko ay dali-dali naman kayong mag-i-invest. Huwag naman pong ganyan. Mag-search pa rin. Think twice.
mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest, and invest at your own risk, invest what you can afford to lose. Wala pa po sobrang pera ang ating invest. Huwag yung ating pangkabuhayan, pabiling bigas, pabiling ulam, pan-tuition fee, at lalo-lalo na, huwag po tayong mangutang. Kung wala po tayong pang-invest, kung may free, sa free muna tayo. Kung may free, sa free muna tayo. Kaya lang, ito po ay walang free. Kung gusto niyo na maraming free, puntahan, pasyalan niyo po ang aking description box. Nandyan po ang super legit na free application. Puntahan niyo po, pasyalan niyo po. At sa pampaalala, ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan hindi po tumatagal. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. At sa paring paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, "For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs." Totoo po ito. Ang pera naman talaga ay kailangan natin. Pambiling bigas, ulam, sapatos, damit, bahay at iba pa. Pero ang masama ay yung pagmamahal o pag-ibig sa pera. Dahil pag tayo po ay umiibig na sa pera, maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan dahil yan po nagiging ugat, yung pag-ibig sa pera. Kaya maging mag-ingat po tayo. Dahil ang ating ibang mga kasama ay wala na sa pananampalataya. Sila po ay nalihis na dahil sa pag-ibig sa pera. Isa po itong paalala mula sa banal na kasulatan. Bye-bye. Ingat tayo sa pag-invest. Bye. Hi guys! Welcome to Jekatech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!